Welcome back po sa aming channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang misteryosong krimen na naganap sa South Carolina, USA. Sa hilaga ng estado ay matatagpuan ang isang artipisyal na lawa na tinatawag na Lake Wylie. Sa paligid ng lawa ay makikita ang mga kamanghamanghang tanawin na may mga luntiang kagubatan na sumasalamin sa malinaw na tubig at mga marangyang mansyon. Isa sa mga ito ay ang tahanan ng dalawang pangunahing tauhan sa ating kwento ngayon, sina Steve Clayton at Lana Clayton. Si Steve Clayton, 62 taong gulang, ay isang milyonaryo na nagtagumpay sa negosyo mula sa murang edad. Pinakasalan niya si Lana Clayton na 11 taon na mas bata sa kanya at lumipat sila sa isang marangyang mansyon sa tabi ng Lake Wylie. Bagaman wala silang anak, tila masaya at kontento ang kanilang buhay. Ngunit noong 2018, isang trahedya ang naganap noong Biyernes nang matagpuan si Steve na patay sa ilalim ng hagdan sa kanilang bahay. Ito ba ay isang aksidenteng trahedya lamang o may mas malalim na lihim sa likod ng kanyang pagkamatay? Tayo ay babalik sa taong 2018 at tutuklasin ang katotohanan tungkol sa kasong ito. Bandang alas 11 ng umaga noong Hulyo 21, 2018, umakyat si Lana sa kwarto at nakita si Steve na mahimbing pa ring natutulog. Kamakailan lamang ay lumalala ang kalusugan ni Steve, kaya't binibigyan siya ni Lana ng dagdag na pag-aalaga. Inilagay niya ang mga gamot at iba pang pangangailangan ni Steve sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama upang madali itong maabot ni Steve kapag kailangan. Nang magtanghali na, hindi pa rin nagigising si Steve kaya't nagpasya si Lana na lumabas at magtabas ng damo. Pagkalipas ng isang oras, bumalik siya sa loob ng bahay at natagpuan ang kanyang asawa na nakadapa at walang malay sa ilalim ng hagdan. Sa takot, lumabas si Lana upang humingi ng tulong. Pinaran niya ang isang lalaking nakasakay sa motorsiklo at pinakiusapan itong tumawag ng tulong. Noong 2016, lumipat sila sa isang mansyon sa tabi ng Lake Wylie sa South Carolina. Dito, mabilis silang nakibagay at naging popular sa lokal na komunidad. Ang mga kapitbahay ay may magagandang papuri para sa mag-asawa. Si Lana ay nag-iwan ng magandang impresyon dahil sa kanyang mahinahong ugali, habang si Steve ay laging masayahin at palakaibigan at malugod na ibinabahagi ang kanyang mahahalagang kaalaman sa negosyo sa mas nakababatang henerasyon. Nang kumalat ang balita ng biglaang pagkamatay ni Steve, dumating ang mga kapitbahay upang magbigay ng pakikiramay kay Lana. Ang pamangkin ni Steve na si French, na nagtatrabaho sa kalapit na bayan, ay agad na nagpunta nang marinig ang balita. Sa lugar ng insidente, hindi nakakita ang mga pulis ng anumang pasa o gasgas sa katawan ni Steve, ngunit ang kanyang mukha ay naging maputlang asul. Ang paunang autopsy ay nagmungkahi na siya ay namatay dahil sa stroke. Gayunpaman, bilang isang bihasang pulis, naramdaman ni French na may kakaiba sa pagkamatay ng kanyang minamahal na tiyuhin. Sinuri ni French ang mga bulsa ni Steve, ngunit hindi niya natagpuan ang kanyang mobile phone. Lalo itong nagpalalim ng kanyang hinala dahil alam niyang laging dala ni Steve ang kanyang telepono. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, nagpasya si French na isantabi muna ang mga ito upang makontak ang pamilya at ipaalam ang pagkamatay ni Steve. Habang umaakyat si French sa itaas upang maghanap ng tahimik na lugar para tumawag, sinamantala niya ang pagkakataon upang maghanap ng nawawalang telepono ni Steve. Pagkatapos, tinawagan niya ang kapatid ni Steve na si Rosie at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa nawawalang telepono. Sinabi ni Rosie na hindi niya makontak ang kanyang kapatid sa loob ng 3 araw, na napaka hindi karaniwan dahil madalas silang mag-text sa isa't isa. Habang nag-uusap sa telepono, napansin ni French na magulo ang kwarto ni na Steve at Lana. Ang mga bed linens ay basa, na lalo pang nagpalalim ng kanyang hinala dahil si Steve ay karaniwang napakaayos at organisadong tao. Ipinakita nito na ang kalusugan ni Steve ay lubhang lumala, na hindi na niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Naalala ni French na simula noong Hunyo ng taong iyon, nagsimulang magreklamo si Steve tungkol sa kanyang kalusugan. Nagsimula ito sa pananakit ng tainga, sinundan ng pagduduwal at pagkahilo. Pinilit ng pamilya na magpatingin siya sa doktor
Ngunit iginiit ni Steve na kailangan lang niya ng pahinga at gagaling din siya. Dahil si Lana ay isang bihasang nurse, lahat ay kampante na siya ang nag-aalaga kay Steve. Si Steve ay nagkaroon ng isang insidente na nagdulot ng pag-aalala. Isang araw sinabi ni Lana sa pamilya na si Steve ay natutulog ng napakalalim at hindi niya magising. Natulog siya ng 36 na oras ng tuloy-tuloy, na ikinatakot ng lahat na baka hindi na siya magising. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng mahabang tulog na iyon, nagising si Steve at tila mas maganda ang pakiramdam. Nag-host pa siya ng isang party noong ika-4 ng Hulyo, masayang sumasayaw kasama ang pamilya. Akala ng lahat ay gumaling na siya, ngunit makalipas lamang ang 2 linggo, biglang lumala ang kalusugan ni Steve. Nang bumalik si French sa sala, tinanong niya si Lana tungkol sa kalagayan ni Steve sa mga araw bago siya namatay. Ipinaliwanag ni Lana na pagkatapos ng party noong unang bahagi ng Hulyo, muling nakaramdam ng hindi maganda si Steve. 3 araw bago siya pumanaw, lumala ang kanyang kalagayan. Palagi siyang nahihilo at pagod, gusto lamang manatili sa kama at tumangging pumunta sa ospital. Inamin ni Lana na ayaw niyang mag-alala ang lahat, kaya hindi niya ibinahagi kung gaano kalala ang kalusugan ni Steve. Tungkol sa kalat sa kwarto, ipinaliwanag ni Lana na wala siyang oras upang maglinis. Inamin din niya na plano niyang dalhin si Steve sa doktor, ngunit huli na ang lahat. Pagsapit ng gabi, dumating ang iba pang miyembro ng pamilya ni Steve. Habang pinag-uusapan ang mga plano sa libing, iminungkahi ni Lana na ipakremate agad si Steve upang maiwasan ang pagkabulok ng katawan. Gayunpaman, naalala ni Rosie na sinabi ng kanyang kapatid na nais niyang mailibing sa isang sementeryo sa Fort Lauderdale, Florida, at ito ay nakasaad sa kanyang last will. Isa pang pamangkin ni Steve na si Fagan ay kinumpirma rin na may iniwang last will si Steve at siya ang itinalagang tagapagpatupad nito. Nang marinig ito, tila nalito si Lana dahil bilang asawa ni Steve, hindi niya alam ang tungkol sa huling habilin ng kanyang asawa at hindi niya alam kung saan ito itinago. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot at sa huli ay napaiyak. Habang nagpapatuloy ang usapan, naramdaman ni French na may karanasan bilang isang pulis, na may kakaiba sa pagkamatay ni Steve. Hindi siya naniniwala na pagkatapos ng 3 araw na nakaratay sa kama dahil sa mahinang kalusugan, makakabangon si Steve at makakalakad pababa ng hagdan mag-isa. Hinala ni French na maaaring may hindi natukoy na sakit si Steve. Kaya't iminungkahi niya na magsagawa ng autopsy upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Steve. Karamihan sa mga miyembro ng pamilya ay sumang-ayon sa mungkahi ni French, ngunit tumutol si Lana. Sinabi niya na gumagamit si Steve ng isang partikular na gamot na maaaring nakaapekto sa kanyang kalagayan. Natatakot siya na kung magsasagawa ng autopsy, maaaring mabunyag ang katotohanan ito at masira ang magandang imahe ni Steve. Bukod pa rito, iginiit ni Lana na kapag ang isang tao ay namatay na, wala nang pangangailangang alamin pa ang bawat detalye. Ang paliwanag ni Lana ay tila kakaiba para kina French at Fagan. Sa pagkakaalam nila, wala namang masamang bisyo ang kanilang tiyuhin. Ngunit isinasaalang-alang din nila na si Lana ang pinakamalapit na tao kay Steve. Kaya maaaring may alam siya na hindi nila alam. Noong ika-4 ng Agosto, ginanap ang libing ni Steve. Sa seremonya muling binanggit ni Fagan at ilang iba pa ang tungkol sa huling habilin ni Steve. Ngunit patuloy na iginiit ni Lana na wala siyang alam tungkol dito kaya't isinantabi muna ang usapin. Pagkatapos ng libing, pumunta si French sa bahay ni Fagan upang pag-usapan ang pagkamatay ni Steve. Ibinahagi ni French ang kanyang mga alalahanin. Nagtatanong kung bakit hindi dinala ni Lana si Steve sa doktor nang lumala ang kanyang kalagayan. Bakit hindi siya agad tumawag ng 911 nang makita niyang walang malay si Steve sa ilalim ng hagdan? Sa halip na tumakbo palabas upang humingi ng tulong, gayong tiyak na may telepono sa bahay. At ano ang nangyari sa mobile phone ni Steve? Sa simula, inisip ni Fagan na marahil ay masyadong natakot si Lana noong mga oras na iyon, kaya hindi niya naisipang tumawag. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, lalo siyang nagduda. Naalala niya na pagkatapos mamatay ni Steve, mariing iginiit ni Lana na ipakremate agad si Steve at tumutol sa ideya ng autopsy.
Bukod pa rito, kinabukasan pagkatapos mamatay ni Steve, tinawagan ni Fagan si Lana at hiniling na tulungan siyang hanapin ang last will. Ngunit bigla siyang pinutol ni Lana sinabing, "Huwag kang pumunta dito, ito ang aking bahay at siya ang aking asawa. Ako ang bahala sa lahat." Pagkatapos ay mabilis na binaba ni Lana ang telepono. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, parehong naniwala sina French at Fagan na hindi kasing simple ng inaakala ang pagkamatay ni Steve at maaaring may itinatago si Lana. Sa kanyang karanasan, nagpasya si French na magsagawa ng sariling investigasyon nang hindi ipinaalam kay Lana. Una, kinausap ni French ang ilang kapitbahay ni Steve upang tanungin kung may napansin silang kakaiba tungkol sa mag-asawa. Subalit wala sa kanila ang nag-ulat ng anumang kakaiba, bagaman hindi nila nakita si Steve sa mga araw bago siya namatay. Ipinaliwanag ni Lana na hindi maganda ang pakiramdam ni Steve at nagpapahinga lamang sa bahay. Sunod, pumunta si French sa kalapit na ospital upang suriin ang mga medical na record ni Steve. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang natuklasan. Sa kabila ng kawalan ng konkretong resulta ng investigasyon, naramdaman pa rin ni French na may mali. Kaya't kinuntak niya si Fagan at nagpasya silang tawagan si Rosie upang kunin ang kanyang opinyon. Pagkarinig sa mga alalahanin ni na French at Fagan, nagsimulang magduda si Rosie kay Lana. Sa simula, palagi niyang pinaniniwalaan na inaalagaan ni Lana ng mabuti ang kanyang kapatid. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa magulong kalagayan ng kwarto noong araw na namatay si Steve, nahirapan siyang paniwalaan na tunay na inaalagaan ni Lana si Steve ng maayos. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagkasundo ang tatlo na kailangan ng autopsy kay Steve. Gayunpaman, mahalaga ang oras dahil nakaschedule na ang cremation sa punerarya. Nakipag-ugnayan sila sa pulisya upang ipahinto ang cremation at magsagawa ng autopsy kay Steve. At nagkasundo silang huwag ipaalam ito kay Lana. Noong ika-29 ng Agosto, inilabas ang resulta ng autopsy. Sa sorpresa ng lahat, ipinakita ng resulta na normal ang puso ni Steve at walang palatandaan ng pag-abuso sa droga. Gayunpaman, natagpuan sa kanyang dugo ang malaking bahagi ng isang kemikal na karaniwang matatagpuan sa mga pampatak sa mata. Ang kemikal na ito, habang epektibo sa pagpapababa ng pamumula at pagod ng mata kapag ipinapatak, ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagduduwal, at sa malalang kaso, ay mahirapan sa paghinga, pagbaba ng tibok ng puso, at maging kamatayan kung malulon. Ang resulta ay nagdulot ng matinding pagkabigla kina French at sa ibang kapamilya. Kinabukasan, ipinaalam ng pulisya kay Lana ang mga kahina-hinalang natuklasan. Mabilis na ipinaliwanag ni Lana na ang kemikal ay maaaring nagmula sa mga patak sa mata na ginagamit ni Steve sa loob ng halos 2 taon. Ayon sa kanya, naglalagay si Steve ng 2 patak sa kanyang kape tuwing umaga dahil sinabi ng isang kaibigan na nakakatulong ito sa constipation. Ang paliwanag ni Lana ay hindi nakapagpawala ng lumalaking hinala. Sinabi ng pulisya na kailangan nilang magsagawa ng formal na interogasyon at pinasa kay Lana ang kanyang Miranda rights. Ang Miranda rights ay isang legal na pamamaraan na nangangailangan sa pulisya na ipaalam sa mga suspek ang kanilang karapatang manahimik bago tanungin. Sa interogasyon, nalaman ng pulisya na si Steve ang gumagawa ng kanyang sariling kape sa loob ng maraming taon. Ngunit nang lumala ang kanyang kalusugan kamakailan, si Lana na ang gumagawa nito para sa kanya. Dahil silang 2 lamang ang nakatira sa bahay, pinaghinalaan ng pulisya na ang malaking halaga ng patak sa mata sa sistema ni Steve ay maaaring dahil sa sinadyang pagdagdag ni Lana sa kanyang inumin. Nang mapagtanto ni Lana na siya ay pinaghihinalaan, idinagdag niya na matagal ng ugali ni Steve ang paggamit ng patak sa mata at tunay na nakakatulong ito sa kanyang constipation. Gumagamit lamang siya ng 1 o 2 patak bawat beses at hindi niya inisip na makakasama ito, kaya hindi niya siya pinigilan. Habang patuloy ang pagtatanong ng pulisya kay Lana, naging balisa siya. Sinabi niya, "Alam ko na ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Gusto niyong malaman kung pinatay ko ang asawa ko, pero hindi ko pinatay ang asawa ko." Nang kumalma si Lana, ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang pagtatanong. Gayunpaman, patuloy na iginiit ni Lana
na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Steve. Binanggit din niya na sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon, madalas siyang sigawan ni Steve at minsan ay nawawala sa kontrol ang kanyang emosyon. Sa wakas, sinabi ni Lana na pagod na siya at gusto nang umuwi. Natapos ang interogasyon at inihatid siya ng isang opisyal pauwi. Habang pauwi, nanatiling tahimik si Lana. Ngunit bago umalis ang opisyal matapos siyang ihatid, biglang nagsalita si Lana tungkol sa mga huling araw ni Steve. Ipinaliwanag ni Lana na sa mga araw na iyon, malala ang sakit ni Steve na halos hindi siya makagalaw. Kailangan niya ng tulong sa lahat ng bagay, kaya't itinigil ni Lana ang lahat ng kanyang gawain sa labas upang manatili sa bahay at alagaan siya ng full-time. Minsan, nawawala ng kontrol si Steve sa kanyang katawan at aksidenteng napapadumi sa kama. Tuwing nangyayari ito, si Lana ang naglilinis at nagpapaligo sa kanya. Sa mga sandaling iyon, madalas siyang sinisigawan at pinapagalitan ni Steve. Bagaman ilang araw lamang tumagal ang sitwasyong ito, naramdaman ni Lana na hindi na niya kaya. Tahimik na nakinig ang mga pulis, naghihintay kung may sasabihin pa si Lana. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy si Lana sa malungkot na tono. Alam nyo, may maliit na mesa ako sa tabi ng kama. Nandoon ang mga tissue, bedpan, gamot, at tubig para sa aking asawa. Tuwing nakikita ko ang mga iyon, nagagalit ako kaya kinuha ko ang bote ng eye drops at piniga ito. Sa tingin ko, piniga ko ang buong bote. Sa narinig, nagulat ang mga pulis. Lumabas na noong araw na iyon, ibinuhos ni Lana ang buong bote ng eye drops sa inumin ni Steve habang natutulog ito sa kama. Ang pag-inom ng malaking halaga ng eye drops ay nagdulot ng hirap sa paghinga ni Steve. Habang sinusubukan niyang bumaba ng hagdan upang humingi ng tulong, tumigil ang kanyang paghinga at bumagsak siya sa ilalim ng hagdan. Ang resulta ng autopsy ay tumutugma sa senaryong ito. Nang tanungin kung bakit niya ginawa ito, ipinahayag ni Lana ang malalim na pagsisisi. Ipinaliwanag niya na ang sunod-sunod na utos ni Steve ay nagdulot sa kanya ng frustration. At nang makita niya ang bote ng eye drops, pumasok sa isip niya ang isang masamang ideya. Gusto niyang maranasan ni Steve ang hindi komportableng pakiramdam, ngunit hindi niya inakala na hahantong ito sa kanyang kamatayan. Pagkatapos marinig ang kanyang pag-amin, umalis ang mga pulis at iniulat ito sa kanilang mga nakatataas. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ni Lana upang arestuhin siya ngunit wala siya doon. Lumabas na si Lana ay nasa ospital. Pagkatapos umalis ng mga pulis noong gabi bago iyon, sumulat si Lana ng isang pamamaalam na liham na nagpapahayag ng kanyang pagsisisi sa aksidenteng pagkalason sa kanyang asawa. Sinubukan niyang wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pag-inom ng malaking dosis ng sleeping pills. Sa kabutihang palad, kinabukasan, isang kapitbahay ang dumalaw upang tingnan si Lana. Natuklasan siya at dahil dito, nailigtas si Lana sa tamang oras. Pagkatapos maaresto si Lana, sinabi ng isang kapitbahay kay French na noong umaga ng ikalawang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Steve, nakita niya si Lana na nagsusunog ng kung ano sa bakuran. Dahil nag-aalala sa panganib ng sunog, sinubukan niyang pigilan si Lana. Ang mga hindi nasunog na bagay ay mukhang mga dokumento. Nang tanungin ng kapitbahay si Lana kung ano ang sinusunog niya, sinabi niyang mga lumang papel lamang ito. Pagkarinig nito, nagmamadaling pumunta sina French at Fagan upang suriin ang bakuran ni Steve. Pagdating nila, natagpuan nila ang isang bunto ng abo na may ilang piraso ng papel na hindi pa ganap na nasunog. Sa masusing pagsusuri, napagtanto nila na sulat kamay ni Steve ang mga iyon. Pinaghinalaan nila na maaaring ito ang last will ni Steve. At dahil sa kapal ng mga dokumento, hindi ito tuluyang nasunog. Mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay Lana. Maraming tao ang hindi makapaniwala na pinatay niya ang kanyang asawa. Sa mata ng lahat, sina Steve at Lana ay isang masayang mag-asawa at palaging inaalagaan ni Steve si Lana, kaya't hindi nila maintindihan kung ano ang nagtulak kay Lana na gumawa ng ganoong kalupitan. May mga nag-espekula na marahil isa sa kanila ay naging taksil na nagdulot ng pagkasira ng kanilang kasal. Ngunit mariing itinanggi ng pamilya ni Steve ang mga tsismis na ito. Iginiit nila na si Steve ay palaging tapat sa lahat ng kanyang relasyon.
Tungkol kay Lana, ang kanyang nakaraang kasal ay nagtapos dahil sa pagtataksil ng kanyang dating asawa. Mula nang ikasal kay Steve, wala siyang ipinakitang senyales ng pagtataksil. Bagaman hindi malinaw ang mga motibo ni Lana, tiyak ang pamilya na hindi pagtataksil ang dahilan. Habang lumalalim ang investigasyon ng pulisya, unti-unting lumalabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Steve. 3 taon pagkatapos ikasal kay Steve, hinikayat ni Lana na lumipat sila mula North Carolina patungong South Carolina. Ang dahilan na ibinigay niya ay dahil gusto niya ang magandang view ng Lake Wylie. Upang mapasaya ang kanyang asawa, hindi nag-atubili si Steve na gumastos ng halos $1 milyong para sa isang mansyon sa tabi ng lawa. Bagaman hindi ibinunyag ni Lana ang iba pang dahilan ng paglipat, mabilis na natuklasan ng pulisya ang isang mahalagang bagay. Sa South Carolina, may batas na nagsasaad na kung ang isang asawa ay namatay ng walang huling habilin, ang natitirang asawa ay magmamana ng buong ari-arian ng walang kondisyon. Ito ang nagtulak sa pulisya na maghinala na ang tunay na motibo ni Lana ay ang makuha ang mga ari-arian ni Steve. Maaaring ito ang dahilan kung bakit mariing iginiit ni Lana na walang iniwang huling habilin si Steve. Kung si Steve ay gumawa ng huling habilin na hinati ang kanyang mga ari-arian, maaaring hindi nakuha ni Lana ang buong ari-arian. Lalong naging malinaw ang hinala na ito dahil si Steve ay partikular na malapit sa kanyang 2 pamangkin na sina Fagan at French. Sa investigasyon, natuklasan din ng pulisya na 2 taon bago mamatay si Steve, nagkaroon siya ng aksidente sa bahay. Bagong lipat pa lamang ang mag-asawa sa South Carolina noong panahong iyon. Si Steve, na isang masugid na kolektor, ay nagdala ng maraming piraso ng sining kasama na ang isang napakadetalyadong crossbow na itinago niya sa isang kabinet sa kanyang koleksyon na silid. Isang gabi, biglang nagising si Steve na may matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. Nakatayo si Lana sa tabi ng kama na may inosenteng ekspresyon at tinanong siya kung okay lang siya. Hinawakan ni Steve ang kanyang ulo at napansin ang kaunting dugo, ngunit hindi seryoso ang pinsala. Agad na humingi ng paumanhin si Lana at ipinaliwanag na nakita niya ang crossbow at nais niyang subukang maglagay ng palaso. Dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin, dinala niya ito sa kwarto upang humingi ng tulong kay Steve. Sa kasamaang palad, aksidenteng pumutok ang crossbow at tinamaan siya sa ulo. Dahil mukhang taos-puso ang pagsisisi ni Lana, hindi lamang siya sinisi ni Steve kundi pinakalma pa siya. Sinasabing huwag mag-alala. Hindi nila sinabi kanino man ang insidente dahil itinuring nila itong maliit na aksidente lamang. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang kanilang buhay. Subalit ngayon ay malaki ang hinala ng pulisya na hindi ito aksidente kundi sinadyang tinangkang barilin ni Lana si Steve habang natutulog ito, ngunit nabigo dahil hindi niya alam kung paano gamitin ng tama ang crossbow. Sa pagkakataong ito, pumili si Lana ng mas banayad at masamang paraan. Batay sa lumalalang kalusugan ni Steve sa 3 araw bago siya namatay, lumalabas na nagsimulang magdagdag si Lana ng maliit na bahagi ng eye drops sa kanyang mga inumin. Unti-unting pinahina siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Nang sapat na ang naipong lason, nawalan na ng kakayahan si Steve na gumalaw. Noong araw na namatay si Steve, marahil dahil sa matinding instinct na mabuhay, nagawa niyang bumangon mula sa kama, ngunit dahil wala ang kanyang telepono sa malapit, sinubukan niyang bumaba ng hagdan. Sa kasamaang palad, bumagsak siya at namatay sa ilalim ng hagdan. Tungkol sa nawawalang telepono ni Steve, inamin ni Lana na itinapon niya ito sa 3 araw bago siya namatay. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi makontak ng pamilya si Steve sa kanyang huling mga araw. Batay sa ebidensyang ito, pinaghinalaan ng pulisya na plano ni Lana na patayin ang kanyang asawa upang makuha ang buong ari-arian nito. Gayunpaman, iginiit ni Lana na nagawa niya ang lahat dahil sa galit at maging ang insidente ng crossbow 2 taon na, ang nakalilipas ay isang pabigla-biglang aksyon lamang. Gusto lamang niyang turuan ng leksyon ang kanyang asawa at hindi niya intensyon na patayin ito. Ibinahagi rin ni Lana na siya ay inabuso ng isang tiyuhin noong siya ay bata pa. Nang sumali siya sa Air Force, muli siyang inatake sa isang military base. Ang mga karanasang ito ay nag-iwan sa kanya ng matinding takot sa karahasan sa tahanan
na ayon sa kanya ay nag-udyok sa kanyang pabigla-biglang aksyon laban sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi tinanggap ng karamihan ang depensa ni Lana. Naniniwala ang mga tao na ang paggamit ng eye drops bilang paraan ng pagkalason ay hindi isang bagay na maiisip ng karamihan. Bukod dito, hindi ito isang biglaang aksyon kundi isang mahabang proseso ng pagkalason na nagpapahiwatig na ito ay hindi isang pabigla-biglang desisyon kundi isang maingat na pinagplanuhan. 2 buwan pagkatapos ng insidente, nagsimula ang paglilitis kay Lana Clayton sa South Carolina Circuit Court at siya ay kinasuhan ng pagpatay. Pagkatapos ng maraming sesyon sa korte, noong Enero 2020, ibinaba ng korte ang final judgment. Si Lana Clayton ay napatunayang nagkasala ng second-degree murder at hinatulan ng 25 taong pagkakakulong na walang parol. Ang kaso ngayon ay natapos na. Ngunit kung hindi dahil sa pagpupursige ng pamangkin at kapatid ni Steve, maaaring hindi natuklasan ang krimen ni Lana. Ang kasong ito ay nagsisilbing masakit na paalala na minsan, ang mga pinakamalapit sa atin, ang maaaring maging pinakamalaking banta, at ang hustisya ay dapat laging ipaglaban.